Hi guys, today ibibigay ko sa inyo ang aking top 5 best budget shoes for bigs ngayong 2024. Kaya ano pang hinihintay nyo, samahan nyo na ako. Start na tayo, let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig yung mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos. By the way guys, itong list natin, yung price range niya po is mula 3,500 pababa. So yun yung i-consider kong budget shoes talaga. Okay. So, meaning bigs forward to center po yung posisyon na bagay itong mga sapatos na to. So, mag-umpisa tayo sa pinakamababa. Pero guys sasabihin ko na, itong list na to, kahit alin dito, panalo po talaga. The best na to this year. Wala pong tapon sa list na to. And lahat po ng link, nandyan po sa baba. Huwag kayong maalala. Lazada, Shopee, legit link po yung mga nandyan. I-click nyo lang po. Pero mamaya na, start na muna tayo sa number 5, which is yung 361 degree AG Zen Team. AG Zen Team is budget shoes or budget version ng 361 degree AG Zen 6. Almost magkamukha nga sila no? Ang galing. Pero AG Zen Team, nakakatuwa to kasi lalo na ngayon parang napakamura niya, 1,900. Pero yung performance niya, top notch po talaga. Hindi, wow. Maraming kulay na mapagpipilian. 4, 5, no, if I'm not mistaken. Kaya ako to gusto. Unang-una na gusto ko yung uppers nito, no. Combination po siya ng leather and ng mesh. Usually yung synthetic leather hindi ko gusto, pero yung pakakagawa nila dito is mukha pa rin premium. Mukha pa rin maganda. Malinis pakakagawa. Build quality, maayos. Kahit budget shoe siya, walang mga glue na nakalabas, walang mali-mali na paint job. Yung support for bigs po talaga, no, kasi may torsion plate siya, parang one piece yung torsion plate niya. Arc support na rin, tapos yun na rin yung TPU support for lateral containment. Umaangat siya para magkaroon ng lockdown para sa mga jab step, euro step mo, supported ka. Tapos yung midsole, okay lang. Quick foam light. Ang nagustuhan ko dito kasi yung quick foam light niya, madaming compression, malambot. So yung step in comfort, panalo na kagad. Decent yung bounce, low to the ground pa rin. Kumbaga balance. Hindi siya masyadong makapal. Nandun pa rin yung court feel, okay yung tuhod ko kahit in-outdoor ko siya. May energy return naman, decent. And yung torsion plate, meron namang snapback kahit konti. And ito, yung outsole niya. Doon ako nagulat kasi nilaro ko siya outdoor, dusty, syempre maraming mga bato-bato. Nilaro ko indoor, ganun pa rin yung traction, hindi nagbago. Top notch pa rin. Hindi naman siya masyado nag-a-attract kasi ng dust. Konting punas, okay na. Panalo po yung stops nito. Maganda po yung bite ng kanyang solid rubber outsole. Decent comfort, no? Okay naman yung padding, napakagaan for big shoes. Maraming forefoot flex, napaka-mobile ng paa mo dito. Malambot siya sa loob. Kaya siya ang aking top 5. Next naman, ang aking top 4 from X-Step. Ito po yung X-Step Devil's Claw. Umpisa natin sa uppers niya, no? Combination din po yung uppers nito, para may ripstop, may mesh. Breathable naman po, kaparehas ng AG Zen 5, no? Parang itong dalawang to yung lagi kong pinagkukumpare. Halos sabay kasi sila nag-start. Sabay ko nga rin sila ginamit Parehas pa yung colorway na nagamit ko sa kanila. Very supportive. Yung uppers niya, hindi lang mesh meron pang lino weave yung uppers nito. Mas premium actually yung uppers ng Devil's Claw. Hindi ko talaga siya masasabing budget shoes pag tinignan mo siya. Lalo na sa umpisa kasi mukha siya talagang premium. Ang galing ng pakakagawa nito. Mid-cut to, high-cut na rin. So, very supportive sa heel counter. Maganda po yung heel support nito. May TPU sa heel, may TPU sa side. So, yung lockdown mo talaga sa mga lateral moves mo, jab step, euro step, iwas tapilok po talaga to. Si heel counter, sturdy rin. And yung foam niya, umangat din para maging out-trigger din na makapal and para nga maiwasan yung tapilok o yung rollover. And sa cushioning naman ng Devil's Claw, yung cushioning setup niya, dalawang foam po yung ginamit. And ang kagandahan nito, gumamit kasi ito ng X-Dynamic foam, yung nitro
nitrogen-infused foam po ng X-Step. And yung traction, solid rubber outsole, may irregular pattern, at napakatigas po talaga nung kanyang outsole. And yung itsura nito nga, gusto ko nag-work siya sa akin, unique. Sana lang dumami pa yung colorway nito kasi panalong-panalo pa yung pakakagawa nito. Next, ito parang premium shoes na to ng Rigourer, pero yung price niya affordable. Kaya naipasok ko siya sa budget shoes. Saka medyo luma na siya, pero guys, no, kahit medyo luma na to, napakaganda pa rin investment itong Rigourer Warender 2. Ito muna yung ginamit, yung parang in-advertise na ginagamit ni Austin Reeves bago talaga lumabas yung AR1. Ito kasi yung top of the line shoes nila nung umpisa. Yung uppers niya po, very breathable na mesh, may mga infusing, maraming kulay na mapagpipilian, mga cute yung kulay, no? Lalo na yung mga dark na colorway nila. Gumamit po ito ng full-length air sac technology, almost the same sa Adidas Boost. Nitrogen-infused foam, napakaganda ng energy return, malupit yung bounce, impact protection, panalong-panalo. Pang bigs po talaga. No, makapal yung foam niya, pero hindi naman sobrang high off the ground. Parang balance pa rin. Masaya pa rin ako. Ayaw ko ng sobrang taas, guys, na para akong nakatakong na. And naka-torsion plate. So talagang yung snapback nito, panalo po talaga. Malaking torsion plate na carbon fiber. So dun pa lang, dapat napakamahal na nito. Pero nasa affordable price po siya ngayon. And sa comfort naman po yung Warender 2, napaka-comfortable kasi well-padded. Ang kakapal po ng padding nito, meron pa Achilles pillow. So masarap sa ankle. And dahil nga dun sa foam niya, ang ganda ng step-in comfort dahil nga dun sa air sac material, yung air sac foam nito na parang mala Adidas Boost. Sa traction naman, magkakaiba Yung light colors na yung white, solid rubber outsole, yung black, semi-translucent outsole. Parehas naman sila squeaky. To be honest, hindi ko nagamit yung translucent outsole nila, pero yung mga clients ko na bumili nito, sabi naman nila stop on a dime pa rin daw, lalong-lalo na sa indoor court. Pero ako, in my experience, mapa-indoor, mapa-outdoor, squeaky. Pwede na! Top-notch yung traction nito, indoor-outdoor, yung solid rubber outsole na nagamit ko po. Yung itsura niya, unique, pero it's not everyone's cup of tea. Pero sa akin, nag-work. No? Mukha pa rin premium, kaya dahil dyan, siya ang aking top 3. So yun guys, number 2 na tayo, no? So yung ating number 2 is X-Step Lingren, wherein ito po yung sapatos na ginagamit ni Malik Beasley. And one of my favorite. Isahan natin sa uppers. Parang may lumabas kasing parang more budget version na bago ngayon, no? Parang yung uppers noon more on mesh. Pero yung dati, more on lino weave and textile. Mas premium yung nauna ng Lingren. Yung bago ngayon, pero okay lang. Okay lang yung itsura niya, okay lang yung mesh nito. Very supportive pa rin naman tignan. Both of them, maganda yung uppers. Unique yung itsura nito. Natutuwa ako sa itsura niya kasi napupugian ako. Parang almost Kyrie Irving na shoes po siya. Yung parang may mga ngipin. For support po yun. Tignan nyo, no? 4 na umangat na ngipin. Nag-umpisa sa heel for lockdown, sa heel counter para iwas tapilok po sa heel. 3 ngipin na angat ulit sa forefoot para naman sa lateral containment sa mga jab step, euro step mo, side to side, covered ka. Napakaganda po talaga ng support. Umpisa natin sa midsole, full length po ito na X-Step Ace or parang slash X-Step Dynamic Foam. Kasi very bouncy yun, napakadaming energy return. Yung Devil's Claw kasi nasa 4 foot lang nandun lang energy return na sobra-sobra. Pero ito nga, pati sa heel part, nandun yung energy return. And yung comfort guys nung Lingren, no? Pag bigs kasi, minsan nakakalimutan na yung comfort. Magaan pa rin kasi ito and well padded pa rin yung Lingren. Step in comfort, malambot kasi nga full length Ace foam siya. Kahit matagal ka nakatayo gamit ito, panalo pa rin. Breathability lang yon, medyo mababa siya. Pero okay lang kasi mesh naman po yung tang niya. And yung fit nito, panalo. Wide foot friendly po talaga siya. No, true to size lang po tayo pag bibili ng Lingren. May torsion plate din po na malaki. So may snapback po talaga. X support po yung tawag dun sa TPU na torsion plate nito. Hindi carbon fiber pero okay lang. It gets the job done. Malaki pa rin naman yung torsion plate nito. Iwas twist. Maganda yung twisting support talaga. Yung traction nito, sinasabi ko palagi na isa sa pinakamatigas ng X-Step. One of the best for outdoors, if not the best. Pero pag in-indoor mo, yun ang kagandahan nito Okay pa rin. NBA grade na sapatos to.
ginagamit talaga mismo ni Malik Beasley sa NBA game. So lahat, wala akong mahanap na weakness sa sapatos na to. Kaya for me, one of my favorites. So number 1 na po tayo. Next is 361 degree Aaron Gordon 5. Ito po ang aking top 1 Bigs basketball shoes ng 2024. Maraming magtatanong, Coach, parang hindi siya 3,500 pababa. Guys, magti 3,500 siya, maghintay lang kayo sa sale. Umaabot siya ng 3,300 nung pinost ko to nung 11/11, nag 3,300 po siya. No? So pasok po siya sa budget line and ito po ang main shoes ni Aaron Gordon. So umpisahan natin sa uppers. May synthetic leather and ripstop material. Breathability medyo mababa. Yun lang yung parang disadvantage niya. Pero kasi yung pagiging premium looking nagagawa nun eh. Shiny, tapos premium looking yung ripstop material, may mga infusing pa. So nadadagdagan yung support. Top 1 ito for support sa akin. No, very supportive na sapatos. Natalo niya yung Lingren kasi ito guys, yung source system, yung torsion plate nito. Umpisahan na natin dito, sikat kasi itong torsion plate nito. I stand corrected dun sa una kong video. Carbon fiber infused po pala to. Kaya pala sobrang solid, sobrang tigas po talaga itong source system, no? Sinabi po yan ni Foot Doctor, no? Kaya ganun siya katigas. Twisting support nito top notch, yung energy return nito top notch, gumamit po ng extreme foam, top notch yung impact protection, kahit sobrang bigat nyo, energy return panalo pa rin. Speaking of energy return, nasa harapan niya is Energy X foam na nagbibigay talaga ng push forward. Nasa stiff side pero okay lang kasi ang kagandahan nito, no, mas low to the ground siya. Pero ang kagandahan kasi, yung impact protection nito maganda pa rin. Ang disadvantage ng low to the ground, maganda yung court feel kasi ninipis yung foam, minsan mararamdaman na natin sa tuhod yung impact pag bumabagsak tayo. Pero dahil high-tech yung foam nito, okay lang yung tuhod ko. Plus yung snap, plus may arch support pa po siya, no? Itong quick balance na to, arch support na siya, umiikot pa para sa heel counter, maganda yung lockdown dito, tapos aangat pa dito para sa lateral containment. Kaya sinabi ko top 1 po talaga to kasi napakalaking lateral containment. Tingnan nyo, umaangat yung foam and yung TPU plate, umaangat lahat, pati outsole umaangat. So ang ganda talaga ng lockdown sa loob. Pero yung comfort nandun pa rin naman. Very comfortable pa rin na sapatos. Wide foot friendly rin po to. And lastly, yung traction niya, top notch po yung traction nito kasi balance. Pwede outdoor, pwede indoor. Squeaky indoor, matigas naman, hard enough, mukhang tatagal naman outdoor. Top tier traction po ito. Kaya guys, highly recommended ko ito. And yung mga nasa list pa guys, lahat naman yung panalo. Wala nang talo dyan. Best investment po yan ngayon kasi napaka-affordable nitong mga to. Magkakaroon pa ng more discount ito soon, no? I-check nyo yung link dyan sa baba. So yung mga bonus ninyo, deserve nyo naman gumamit ng magandang sapatos. Budget shoes naman po guys eh, no? Very affordable naman, hindi mabubutas yung bulsa nyo. Nandyan po yung link sa baba. Paggamit po ng link, paklik po ng link na yan. Kasi pag ginamit nyo yung link po na yan, may konting commission po makukuha. Matutulungan nyo po na mag-grow lalo yung channel natin. Don't worry guys, same price pa rin po yan. Hindi po magbabago yung presyo, hindi po mas magmamahal yan. Magagamit nyo pa rin mga voucher and masusuportahan nyo yung channel. Okay, maraming po salamat in advance sa gagamit po ng link. Pero kung naghahanap pa po kayo ng mga top 5 videos, maglalagay po ako dito ng mga video na yan. I-click nyo lang po. And yung bilog dito, paklik na rin po para mag-subscribe po agad kayo para like and updated sa mga next videos. Kung maraming po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan. So always, drink your protein. Bye!